My true color speaks louder than words. Pink Wednesday for Lenny. Galit na galit siya kay Aya Midel kasi si Aya Midel, BBM. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ngayong umaga, mga kababayan, pag-usapan natin po yung mga mainit na balita. Ikakasal na pala si Chris na naman. Siya mismo na tayo. Pang-ilan na ba yun si ano? Siya. Tapos siya. Tapos siya. Tapos siya. Tapos siya. Pag-ilan na ba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, yung mga sinasabi na forever daw, iwan ko lang, siya nawa. Anyway, mga kababayan, hindi man yun ang topic natin, si Chris Aquino. Nakita ko lang sa news ni Queenie. So ngayon, mga kababayan, pag-usapan natin yung mga kaganapan dito sa ating paligid. Yung matindi yun dito sa amin po. Yung isang Jesuit priest, mga kababayan, nilait-lait yung kababayan namin dito na dating Bold Star. Kilala ninyo si Aya Midel? Yung Bold Star na si Aya Midel, kilala po ninyo yon? Taga rito sa amin. Taga Albay, taga Tabaco City, Albay. Sabi ni Aya, nagdadrivean niya ako papuntang Manila. Solo siya, yung bunso niya, kasama niya. Nang makita niya pero October 4 pa yata yung open letter ng pari, mga kababayan, na nilait-lait si Aya Midel. You cannot imagine a priest, mga kababayan, will do that because of politics, because of political inclination niya. He is campaigning for Lome. Itong si Aya Midel, BBM, dahil siya BBM, mga kababayan, ay basahin ko sa inyo po yung open letter niya. Bicol kasi, hindi ninyo maintindihan masyado. Tagalogin ko. Kaya, sinare ko siya sa timeline ko. Pag share ko sa timeline ko, sabi, yung nagre-react ko konti, siguro di maintindihan nila. Sinagot ngayon mali yung spelling, sinyagot. Sinagot yung pandalait sa open letter ng pari. Basahin ko sa inyo para fair siya. Tapos nag-message ako kay Aya, di ko man kasi siya di ko man siya friend sa Facebook. Baka paunlakan tayo sa mga susunod na araw kasi busy siya ngayon. Nasa travel siya papuntang 9 hours ago. Baka nandiyan na nga sa Maynila siya. Pero pwede naman natin i-video call. Di ba? Pag pinaunlakan tayo, mga kababayan, ni Aya, hindi siya masyado busy, then we can have or interview with her. Iwan ko kung kilala niya ako. Pero iwan ko. Kasi siyempre, nandito siya. At sa tagal ko sa radyo po, I think, alam nga naman kahit once, hindi narinig yung pangalan ko. For 35 years ako na nag-broadcast dito sa Bicol. Baka narinig na niya ang pangalan ko, mga kababayan noon. Iwan ko lang. Hindi ako sigurado. Di ba? Nakakalungkot, mga kababayan, ang
Ginawang ito ng isang Jesuit priest. Mamaya, pangalanan natin kung siya mismo yung nagsimula nito. Nandyan sa post ko yung pangalan ng paring walang iya. O ngayon, alam po ninyo, panic na kasi sila. The pink dilawan, pink lawan, masyado na silang nagpapanik. Kasi kahit saan ka, nakita ninyo yon, yung kanina, narinig ninyo yon, kahit anong survey po, kaalyado, kalaban, suportador, hindi, pari-parihas mga kababayan ang result ng survey. Kung ngayon gagawin ang eleksyon, landslide po siya. No? More than siguro pa yung boto ni Pangulong Digong sa 2016. Nakita ko nga yung rally dyan sa, sa Milan. Matindi po yung crowd dyan sa Milan, sa Italy. Kumusta kayo dyan sa, sa Milan, Italy? Yung mga OFWs, mga kababayan. And maybe this is the reason why si Sarah lumalapit na kay... Si Sarah nag-declare, hindi niya ako tatakbo. Mayor na lang ako. Sabi ni Sarah yun eh. Yan ang latest niyang sinabi. Kaya nga nagprograma ako kanina. Kasi, just to inform you na, ito yung breaking news siya kagabi. Nagsalita si Sarah, hindi talaga. Ayaw ko niya ito. Run! Sarah, run! Lalong tumindi yung excitement ng mga tao na siyempre pag ganito yung kandidato po na palaging ayaw. Gustong-gusto nila ng ayaw. Ay ko sa inyo mga kababayan. So pag-usapan po natin, kita ninyo, kung di nagpapanig itong mga pinglawan, namimili na ng, hindi pa maboto po. Yun si Lomi, ayun, napicturan yung pinamimigay na motorcade pa lang yan. 100 pesos. 100? Sabi ni Gar, hindi niya, fake news yan, sabi niya. Maniwala kayo kay Lomi na hindi siya namigay? Ikwento ko po sa inyo ang kalakaran. Isa tinagal-tagal natin po sa broadcast. And ako din naging politiko. Naging politiko po ako. Itong si Lomi. Ba't hindi mo na lang aminin? Lalong yung mga tao hindi magusto sa iyo. Aminin mo kasi, hindi yung 100. Si Pacman nga inamin, 1,000, 100, ayaw mong aminin. Sabi ni Manny Pacquiao, lagi naman niya akong namimigay, 1,000, 1,000. Kay Lomi, 100. Lugaw talaga. Panlugaw lang naman yan. Pero nakita ko yung napicturan, may kasamang, ano nga yun, yung nakabalot na parang chiffon cake. Ano ang tawag doon? Kasama na yun. May paipit. May paipit na agad. Mga kababayan, sabi ko, kaya gustong-gusto ko yung election po, na yung marami yung kandidato. Kung isa, walang gagasta. Walang gagastos po. Pag marami po, dito nga po, yung billion dito siguro, mga 2,500 na siguro, 3,000 yung bawat isa. Matindi yung laban dito sa amin. Ngayon pa nga lang, yung mga senior citizens, may nagbigay ng 1,500, may 2,000. Ayuda.
Because sa inyo, babaha ng kwarta, mga kababayan. Saka, sabi rito, may ibinuking po yung mga taga Cebu. Di man pala totoong 200 yun, 20 man lang. Cebu City Transportation Office. Only 20 vehicles joined the pink caravan. Talagang multiplication po ni ano. Ito mga pinklawan po, yung multiplication, matindi. Ito, this is another 40 times 4. Langyaga niya, Mr. Maravillas, yung kababayan mo. Alam nga naman, konsintihin ko yan. Sinungaling na yan. O, nagpatotoo. Basahin ko mamaya yung detalye niyan. Mga kababayan, 20. Nandito ka rin. Alagya talaga. Pati yung mga participants po, dinadaya na yung eleksyon pang aktual hindi dayain. Hindi na maalis yung paus ko. Kailangan talaga, hinay-hinay lang ako magsalita. Sa sobrang excitement ko po sa mga kwento, ayan tuloy yun. Napuwersa. Hindi na mabalik. Husky voice na siguro ako for life. Anyway, mga kababayan, so pakishare muna po ninyo ng ating live streaming. Ilan na ba? 635, 175. So 800 plus na. Share mo na po ninyo. Tapos pindutin ninyo dyan, click ninyo yung subscribe para dumami yung ating mga marating, ma-reach out natin sa ating mga programa. Ito po yung Bullseye by Dante Maravillas Official 2. Tapos ito naman, Dante Maravillas Vlogs. Ayan. Dalawang channel tayo para pag may nangyari ditong masama. Yan ba? Pag may nangyaring masama rito, hindi na ninyo makuha, lipat kayo dito. Ganon lang po. Kasi siyempre, may mga nagagalit sa atin because, we're telling the truth. Mahirap ngayong panahon ang magsalita ng totoo. Lagi pong may nagagalit at namimirwisyo. Gusto nila magsinungaling nasanay na kasi na magsinungaling. Sabi ko nga, itong mga taong ito, diyan sila kasi nabubuhay. Yung magsinungaling at i-manipulate yung isipan ng mga tao. Hindi naman po maaaring ganon. Diba? So, ito pong ating programa, as usual, atid sa inyo ng napakagagandang products from Malaysia. Firmax, Firming and Lifting Cream. Gawa po ito sa 11 powerful medicinal herbs. Ginawang cream, dumaan sa nanotechnology. Tingnan ninyo. Yan. Pag pinaid ninyo sa mga pulses at affected rin, napakaganda ng result. Tingnan ninyo ito. Ito yung paninigas ng mga daliri. Demo po kami dito sa Seventh-day Adventist sa Toklong. Ano po pangalan nyo, kuya? Pabling. Pabling. Si Brad Pabling po yung ating kasama. So actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So unti-unti po ito, pag sinara within 5 minutes po, paki-open close po ulit. Sige pa po. Naiwan pa rin po. Tingnan natin. Wala pala yan. Ito yung pala. Ito yung pukit yan. Ito yung trabaho ko. So, Bago lang yan. Mga kambuhan na. sige po. Okay.
Paki-close open po ulit. Ay, sorry po. Sige po, pa-close open po. Sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Okay. Tuloy-tuloy na. Ayos na. Yun. Kita ninyo? Ang bilis lang po, less than 5 minutes, oh. You see, naging maayos na yung ganyang mga daliri. Ito naman po, si Edwin Miranda ng Quirino Province, yung mukha niya, tingnan nyo, tad-tad ng piklat na chicken pox. After the application, tingnan niyo po. Makinis na po. Ito naman, yung pamangkin ni Madam Saki Alimari ng Parma, Italy. Ayan. Bagang maga yung paa, mga kababayan, hindi makatayo, hindi makalakad. After the application, tingnan niyo. Yan si Ma'am Saki, yung nakabag na white. Yan ang pamangkin niya. Tayong-tayo na po. Ma'am, maraming salamat pala. Padala siya ng love gift noong Friday. 1,500. God bless you more, ma'am. Regular yan na nagpapadala, si madam. Yung mga gusto ng mag-super chat, i-click lang po ninyo yung $sign dito sa live streaming natin. Mamaya, mga kababayan, ito pa pala, hindi pa ito tapos. So, makita po ninyo kung gaano ka-effective siya. Immune system booster din po siya, mga kababayan. Para panlaban po sa mga, alam na ninyo ngayon, yung prevailing na sakit. Kailangan yung immune system ninyo malakas. At hormonal balancing cream din po siya. Sabi ni Dr. Asan, yung formulator po nito, ang tao as we age, nagkakasakit tayo madalas, kailangan lang ibalik yung balance ng hormones natin para yung ability to heal ng ating, by itself, ng ating katawan, mabalik po. And this is a hormonal balancing cream. Try po ninyo, mga kababayan. Yung mga dealers natin mamaya, i-kuhan ko po sa inyo. 723, 206 o 900 na. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging siya. Sa mukha naman po siya pinapahid. Twice a day, morning, evening. Pagkapaligo ninyo po at sa gabi ilamos ninyo, apply kayo. Yun. You will look 10 years younger than your age. Try niyo po, mga kababayan, para kahit nagkakaedad kayo, parang hindi pa rin. Reverse aging po ang mangyayari sa inyo po. Okay? Ngayon, yung mga gustong magpagawa ng bahay, Arkson Design and Build Company, for your consultancy, architectural design, interior design, construction, and renovation, contact ninyo yung aking anak na architect, Riz Maravillas on Facebook. Okay po? Yung mga designs niya po, makikita ninyo sa kanyang Facebook account, page niya. Makikita ninyo doon yung mga existing projects niya at mga dito, mga designs niya po, mga kababayan. Mag-message na lang kayo sa kanya ng direkta. Tapos, yung may mga okasyon, birthday, anniversary, pangregalo po ninyo. Eternal Preserved Roses. Yan. Kung wala, pwede ninyong gawing lamp sa bahay ninyo para iwas sunog. Yung may mga sasakyan, ito naman po, Pixie Scent car diffuser. Para mabango yung inyong sasakyan. Lemon scent, lemon grass scent po siya. Yan. Yung ingredient niya.
Tapos, ito po naman, yung desert mist diffuser po siya. May tubig siya, mga kababayan, para relax kayo. Patakan lang ninyo nitong mga essential oils. Galing kwan siya, galing Amerika. Peppermint, citrus fresh, copaiba, lavender, frankincense, panaway ribbon, lemon. Isa dalawang patak, solve na po. You'll feel relaxed. Ngayon, stressful yung ating panahon. Di ba? Ito naman yung nakapackage sa kanya. Yung ning siya po, brand siya. Ang laman nito, goji berry ang ingredients. Goji berry or wolf berry. Ang goji berry, anti-cancer po siya. May anti-cancer properties. Pero it's not only yung cancer yung natutulungan niyang maayos. Marami pa, mga kidney problems, kaya niya. You can read sa Google ninyo, i-Google ninyo. The health benefits of goji fruit. Magkikita niyo. Marami. Yan lang, siyempre, emphasis natin doon sa experience ng aming sister in faith. Nagka-cancer po siya sa dede. Tinanggal yung dede. Tapos, mga kababayan, nagpa-chemo, siyempre, na kalbo. But after 3 to 5 years, kala niya, nakasurvive na siya. Bumalik yung dede. Bumalik yung dede. Yung cancer po, hindi yung dede. Tinanggal na nga eh. Hindi na siya tumubo. Tinanggalan siya ng dede. Ayan. After 3 to 5 years, bumalik yung cancer. Sa kilikili na po. Worse, tinaningan ng doktor yung kanyang buhay. Siyempre, gusto pa rin niyang mabuhay. Maliliit pa yung mga anak niya. Narinigan tungkol sa goji. Bumili nito, mga 4 na bote pong malalaki, yung 750 ml. Yung isang bote, 2 days, iubos niya. That story, mga kababayan, happened 15 years ago. Nagkita kami just recently. Alive na alive yung kicking po. Buhay na buhay siya. Tumaba. Tumaba pa siya. Bumata. Nakabalik yung buhok, mas kumapal pa. You see? A true cancer survivor po. Kung hindi, tagal na yun na wala. 5 years, 3 years minsan. Diba? Mahaba na yung 10 years. Yung 15 years, buhay na buhay. Tama po si Hippocrates. Sabi po ni Hippocrates, let thy food be thy medicine, and thy medicine be thy food. Try ninyo po para makatulong din po sa inyo. Di ba? Yan. Katulong sa kanya. Anong rason di makatulong po sa inyo? Di ba? Ito naman po, yung energy bracelet. Panlaban nito sa mga harmful effects ng electromagnetic field radiation. Yan, yan, laging kaharap natin yung computer, awak natin cellphone, di ba? Di ba natin maiwasan? Kailangan may panlaban po tayo. Lalo na sa mga bata, laging naka-online. So ano po ito? Energy Bracelet is the newest fashionable wellness breakthrough product. It helps activate and improve one's natural body frequencies in dealing with inevitable stress of the modern life, neutralizing the harmful effects of electromagnetic field radiation from all electronic devices we constantly use. Powered by the state-of-the-art technology, Energy Bracelet is instilled with a subtle energy by the pioneer and leader of infusion technology, Vital Force Technology. The subtle energy infused in Energy Bracelet enables you to enhance one's mental and physical performance. It also helps strengthen the immune system, thus contributing to the higher quality of well-being. Energy Bracelet is a trendy and fashionable way of giving your body's performance an extra boost and protecting yourself against the harmful effects of EMF radiation. Di ba mapakaganda? Parang may kwan ka lang, may jewelry. Pero anting-anting laban sa anting-anting laban sa mga harmful effects of electromagnetic field radiation. Tapos ito naman, pakita mga kuya.
Ito ang maganda. Yan. Water therapy po. Yan, talagang therapeutic po di ang tubig. Pag binalik natin yung tubig sa perfect form niya noong panahon, ayun, nagiging therapeutic po siya. Hindi ang function po nito. So, lagyan lang ninyo ng potable water hanggang dito. Tapos iyon ninyo. Kita niyo, bumubula-bula ng konti. Yan. In 5 to 15 minutes, pwede ninyong inumin. Na-transform na kasi siya. Mga kababayan sa hydrogen water. Ano po yung hydrogen water? Ang hydrogen water contains hydrogen molecules that act as powerful antioxidant. These molecules help neutralize oxygen-free radicals that causes diseases, inflammation, and aging. Because of its unique properties, molecular hydrogen has therapeutic benefits in virtually every organ in the body, where it exerts antioxidants, anti-inflammatory, anti-obesity, anti-allergy actions with no known side effects. Di ba? This turns potable water into super antioxidant water. The highest mobile molecular hydrogen generator po siya. Advanced Japanese technology made in South Korea. Di ba? Ayos? Sabi ko sa inyo mga kababayan. Ngayon, ano pa? Wala na? Okay na? Sing Ario, confirm na daw po ang BBM Sara tandem. Siguro sa iba happy sila, sa amin negative siya. Hindi pa po. Hindi pa man yun. Assumption pa lang yun ng mga nanonood. Mismong si Sara nagsabi, hindi niya, I am running for mayor. Pag-usapan po natin, ano yung tingin ninyo? Ako po, nasabi ko na po sa inyo na possibly may mga kondisyon kasi na hinihiling si Sara. Gaya nga po, nang tinanong siya, sealed yung kanyang lips. Kung ano yung pinag-usapan mismo, ayaw niya magsalita. Tanong mo niya kay BBM, kay Sir BBM, tanong mo kay So, ayaw niyang siya yung magsabi. So, ako, ang tingin ko po, may demand, mga kababayan. Kasi, yung nag-offer, ako tingin ko, nag-offer si BBM through Amy Marcos and other friends. Kasi, kuha naman po, lantada na sinasabi ni BBM na gusto niyang makapartner yung Duterte. Yung tatay nga, yung una. Kailan niya umatras. Gusto na mag-retire ni President Digong. So, that's the reason why nag-file siya, walang Vice President. Right now, ginagawa niya yung mga efforts para makapag-present ng complete, if not complete, basta may slate siya, Senate slate, then the Vice President. Yung mga nakita ninyong taas-taas ng kamay, maybe. Ikaw ba sa inyo? Ngayon, ano yung mga possible demands? May negosasyon po. Pero ano ang mga possible demands? We will guess. Yan sinatabi natin, intelligent, guess. Kayo, ano ang hula ninyo? Ano possibly yung mga... Hindi man pwedeng nag-uusap sila, takbo ka niya sa under me. Normal yun po. Maski sa lokal. Normal yun. Sa local politics, lalo na sa national, yung presidential. Kaya nga sabi ni BBM po, mga kababayan, we wait kasi matagal-tagal pa niya ito. We still have 3 weeks. Baka may mga pagbabago pa. Magbago yung isip ng kung sino. Di ba?
Ganon. So, relax lang tayo rito. Huwag masyadong excited. Yung mga kwan po, mga DDS vloggers, huwag ka yung masyadong nagpapa... Kasi, lalo yung may mga koneksyon sa Palasyo Malacanang na DDS vloggers, yung ang loyalty nasa administration mismo, huwag masyado. Kung ano ang script ng palas niyan, yun man ang ibubuga nila. They are there, they are so organized, the bloggers of Duterte, mga kababayan, they're so, yung mga malalapit, ikaw niya, Mr. Di ba DDS ka? Malayo man po ako, nasa province ako, wala man akong connection sa kanila. Hindi man po ako funded nila. Kung ako umalyado sa kanila, may nakita akong tama, then I support them. Ganun. Pero yung mag-vlogging ako para tulad nila, they're funded by the... Of course, they will protect the interest. Di man sila magsasabi ng... Hindi tulad ng pananalita ko po sila. Laging, siyempre, kung ano ang instruction ng pala sa kanila, yun ang sasabihin. Para hindi makalata yung kung sino. Di ba? Kaya po, yung analysis nila at yung analysis ko, may similarities but not exactly kung ano yung nasa isip nila. Yun na din yung, hindi po. Magkaiba kami ng pananaw. Tama? Di ba, Sir Ireneo, kung ano ang itinadhana kadante, yun lang yun. Anyway, malapit na tayong umalis. Tama. Good luck sa Philippine politics. Ace Calyora. Election po ang topic ni Sir Dan. Hindi pa niya tinatalakay. About tuklam. For the past, tagal-tagal na tayong nagdi-discuss ng tuklam. Parang nakakaumay na rin kasi. Ayaw man makinig ng mga tao. Eduardo Garcia, BBM and Gwen na lang. Wag na Duterte family. Sobrang bait at honest si BBM. Tapos sila maglalaro lang. Bakit? Alata ba? Alata bang naglalaro sila? Ching Ario, tama ka Sir Dan, mga DDS vloggers ang nagpapakalat at speculating na okay na ang BBM Sara tandem from San Diego, California. I'll not bite it. I'll not. It is a bait. I'll not bite. Ano nga sa bait sa Tagalog? Bitag siya. Pain pala yung pinaka Ang bitag, trap. Yan ang reading ko po. At may napakalaking kondisyon, mga demands, etc. na ay mga nasa likod po, yung sabihin ko sa inyo. Bakit niya? Siguro niya pag... mamaya na. Tingnan natin kung talagang totoo yung sinasabi nila. Di okay. Di ba? Sige nga, kung baga yun ang mangyari. Di wow. Whatever. Kung yun, di okay. Pero my position will not change. Kasi BBM Sara, I'll go with BBM Sara tandem. May nag-accuse sa akin. Siguro niya si Mr. Maravillas Dilawa na, what? Yan kayo. Ang bababaw ng
Ang bababaw ng pag-iisip ninyo, those people accusing me na nagdilawan ako, nakita ninyong pungkan ng kulay ko, oh. Pungkan. Manny Villar. Orange, di ba? Orange. Kulay ni Manny Villar. Sabi ko sa inyo. It's me, Julie, BBM. Mahina ang machinery kung siya lang. Pag wala ang Duterte, pwede pang dayain yan. Pag walang backup ng Duterte. Okay. Jimmy Basting, gusto siguro mag-buy si BBM. Iayaw naman. Ayaw naman ni BBM. Maprad yung pamilya na yan, taga Davao. Malamang. Kaya nga, mga kababayan, parang, tingnan mo nga ba, nahuli na naman yung pananalita ko. Yung computer, baka naging drama ng magkasabay ba yung bibig namin? Ha? Parang dito sa monitor, di ba, kung ano to? Magkasabay ba yung parang late ng mga 3 seconds? Dali lang po. Sabay ba? Talagang ganito siya? Yung late siya? Sabay siya, no? Anyway, mga kababayan, baka nga ganon. Kaya nang tanungin si Sarah, si BBM man niya yung tanungin ninyo kung anong pinag-usapan namin. Di natin alam. Baka kasi Sarah all. Di ba? Baka flinote yung possibility, what if anya baliktad tayo? I'll run pero you'll be my vice. Hindi man yun outright i-reject ni BBM. Pag ang mga, di ba, sa negotiation, ini yung prangkahan, makikita mo na lang yan kung ano yung, kaya ino-observe yung body language at yung mga actions ng bawat isa. Di ba? Ganon. Pag halimbawa, sa takdang araw nga niya, kung halimbawa, yung emisary mo, di magsabi kung sino yung presidente. Ako o ikaw. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, dalawa yung spare tire ni Sarah. Yung sanay na sanay sila na magsabi ng oo, pero hindi pero oo. Sanay na sanay sila. That is strategy, mga kababayan. Lagi na nilang ginagawa. They're used to it. Double talk, mga kababayan. Magalit na sa akin yung, I do not trust them anymore. Once lang ako magtiwala sa isang tao, pag nakita ko hindi. Pasensya na kayo. Magalit na sa akin yung After all this na nangyari po, hindi na yun. Hindi mo mapapangawakan yung mga pananalita nila. Hindi. Kahit yung mga barkada nila. Si Juan nga po, na-confuse. Di ba nakwento ko sa inyo? Si Harry Roque, na-confuse. Barkada na nila. Kasama. Gusto niya akong patakbuhin. Mag-file ka lang niya. Sabi ni Harry Roque, ang hirap naman yan, na hindi ko alam kung sino yung ulo.
Lalo pa niya kung yung ulo, wala man na niya akong respeto. Oh. So, nangyari, si Harry Roque, hindi natuloy. Masakit ang loob niya. Kaya lang, siyempre, mas gusto pa rin niya na, ang pasensya na lang niya ako. Kaysa naman na niya, wala ako sa limelight. Okay nito sa akin. Next time na lang ako. At least, araw-araw, nasa media ako. Sikat ako as spokesman. Hindi pa siguro niya ito yung panahon ko. Next time man niya, di, fight uli. Nalito. Wala man yan, Paki. Ano naman yan yan? Ayaw mong tumakbo, di. Sabit ka lang naman na yan. Sabit ka lang na niya naman sa amin. Ayaw mo, di. Basta ako niya, I'll negotiate on my own terms. Because tama. Bongbam Castillo, drum 101. Pwede ba malaman yung gamot mo sa kamay kanina? Ay, hindi man po siya gamot. Cream siya. Gawa lang po siya sa halamang gamot. Firmax ito. Mag-message ka po sa messenger ko sa Facebook. Dante Maravilla sa Facebook. Mag-message ka po. Nanigas yung kanya. Ano yung sakit niya? Bakit ba hindi naiwan yung daliri? Naninigas yung ano? Naninigas. Ayun. Mad Superman, pwede man lang sabihin kung ano ang pinag-usapan nila. Ang dami pang pakipot, ang sarang yan. BBM Gwen ang dapat. Wala man yata si Gob Gwen. Wala man yata ang plano. Iwan ko. Abilino Jal. So, simulan na natin, mga kababayan, ang ating kwentuhan. Dito muna tayo kay Aya Medel. Ibigay ko po sa inyo yung dito po sa timeline ko. Kaya lang, Bicol, yung post ng Bicolano kaya to. Ito po siya. Ito yung account ni ni Aya. Ayan ang post niya. Nasobrahan na po sa politika yung church. Kaya nga po, kanina, nabanggit ko, kaya lang, in passing lang. I suggest to BBM, kung marinig mo ito po, or yung mga malapit kay BBM, ikuan po ninyo, iparating ninyo yung mga nangyayari sa paligid. Kasi po, ang church mismo is actively campaigning for Lomi. Mismo mga madre. So, mayroon po tayong tinatawag na Parish Pastoral Council for Responsible Voting. PPCRB. Ito po, accredited ng Commission on Election. Ito yung pumalit sa NAMFREL noon, panahon ni Curicó. A watchdog. What will happen if the watchdog is, biased? It's not anymore objective. It is aligned with a political party. It is aligned with Lomi. So baka maging instrumento pa ng dayaan, mga kababayan, pagdating ng oras, imbis na watchdog, naging bantay sa lakay. Di ba? Tingnan ninyo, mga kababayan. Ito, pari ito. Basahin ko sa inyo. An open letter to Aya Medel. Dear Aya, ining mga nakaaging simana,
itong mga nakaraang linggo, yan Tagalog ko po, Bicol, Tagalog, itong mga nakaraang linggo, grabe ang kampanya mo para kay Bongbong Marcos. Siguro naintindihan ninyo yun. Pero may mong pigsasabi na respeto ang gusto mo. Lagi mong sinasabi na respeto ang gusto mo. Tama ka, respetuhon ta ang boto kan lambang saro. Tama ka, respetuhin natin ang boto ng bawat isa. Pero, responsibilidad taman sa kada saro na magpaliwanag asintabangan ang kada saro na makasabot sa tamang desisyon. Pero, sabi niya, respetuhin din natin ang boto ng bawat isa. Pero, responsibilidad din natin ng bawat isa na may paliwanag at matulungan ang bawat isa na makaabot sa tamang desisyon. Aram kang gabos na ang mga Marcos leader na naglima sa kaban kan Pilipinas. What? Napatunayan ninyo? Bakit ano na niyo yun, Mr. Maravillas? Alam anya ng lahat na ang mga Marcoses, leader na nagnakaw sa kaban ng bansang Pilipinas. Bako lamang ining chismis. Hindi lamang ito chismis. Ninhuli, tamay mga kasong nadesisyonan mismo kang korte dahil may mga kaso na nadesisyonan mismo ng korte. Bako sana sa Pilipinas, kundi sa bilog na mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, ang Guinness World Record officially nagdeklara na si Marcos ang world's greatest thief. Totoo, may mga marahay na naginibo siya. Totoo na may maganda ring nagawa siya. Pero dakol na taong ipinagadan. Pero maraming mga taong ipinapatay dahil sa nasarason na kontra sinda. Dahil lang sa reason na kontra sila. Pero ang pinakarason kung ngata ako nagsusurat sa imo, enot. Pero kung ano ang pinaka-reason kung bakit ako sumulat sa iyo, una, ikasarong influence maker, referring to Aya Medel. Isa ka anyang influence maker. Dahil artista ka. Ang sa imong pwesto pwedeng maka-impluensya sa ibang tao. Ang iyong posisyon ay pwedeng maka-impluensya sa ibang tao. Ikadua, pangalawa, kung narumduman mo ka nakaaging taon, kung naalaala mo nung isang taon, sinabi mo sa FB na makulugon ang buot mo sa mga empleyado mo. Sinabi mo sa FB na masakit yung loob mo sa mga employees mo. Pagkatapos mong tabangan, hinabasan ka pa. Matapos mong tulungan, pinagnakawan ka pa. Narumduman mo yan? Naalala mo yan? Na-post po? Nahirak ako sa imo. Ano yung nahirak? Naawa ako sa iyo. Pero may mga tawong take advantage talaga sa kabuutan kan iba. Pero may mga taong nagti-take advantage talaga sa anong kabuutan? Kabaitan ng iba. Ang nakakalibong sako, ang nakakalula, nagakalito. Sa akin, nahuna ko, importante para sa imo ang pagtiwala. Na akala ko, mahalaga sa iyo ang pagtitiwala o trustworthy. Nabo ka sa mga taong nagabasa imo, na ayaw mo sa mga taong nagnakaw sa iyo. Ngayon, ngunyan, taano tagustuhon mo si Bongbong?
Ngayon, Anya, bakit gustong-gusto mo si Bongbong? Si Bongbong Marcos, si BBM. Numero unong mabas na pamilya. Number one na magnanakaw na family. Pari ang nagsulat nito, Jesuit priest. Sabi ko sa inyo, tama yung Bible po, mga kababayan. In the latter times, perilous times shall come. People will be false accusers. Padre Damaso, yung mga sinasabi mo pong mga kaso, wala man pong nangyari. Wala. Kaya nagpuputok yung botsi po ninyo. Hindi nangyari yung gusto ninyo kasi hindi man po napatunayan. Yung Guinness Book of World Records, dapat nga magpetisyon doon yung pamilya Marcos pero pinabayaan na lang to. Bakit pa? Di ba? Yung Guinness po, kabalot. Hinayaan na lang. Hindi man napatunayan. The court records will show kung ano ang totoo. Ngayon, patuloy natin itong sinasabi niya na mabas, magnanakaw. Numero unong mabas na pamilya, number one na magnanakaw na family. As in pinakautikon at napakasinungaling. Si Bongbong daw, napakasinungaling. Padre, sa totoo lang, kayo in your institution ang napakasinungaling. Magpun. Magmula sa pinakatap ninyo hanggang sa inyo po. Napakasinungaling ninyo. In fact, napakaraming nalinlang ninyo Napahamak yung kaluluwa sa impyerno because of you people there. At pati kayo po, sigurado ang direksyon ninyo po, hellfire. Kasi ikaw po yung sinungaling. Kung totoo yung sinasabi ninyo, sabi ko sa inyo, from Imelda Marcos, the survivors, the Marcoses of Apolacay, dapat may naipakulong kayo. Wala man kayong naipakulong. Lahat nasa basurahan yung kaso. You see? Kaya nanggigigil po kayo kasi wala kayong napatunayan and this time, dinamay ninyo, pati si Aya Midel. Nilait-lait ninyo. As in pinakautikon, ako bilang psychologist, minasabing saro siyang pathological liar. Ako anya bilang isang psychologist, sasabihin ko sa iyo na isa siyang pathological liar dahil niya nahihiling na nag-utik na siya. Hindi niya nakikitang nagsisinungaling na siya. Kayo po yon. Your accusation to Marcos is actually yun mismo ang gawain ninyo. You are the pathological liar. You are a false accuser. Wala man kayong napatunayan. Nasaan na yung binabasa ko? Sabi nga ni kan mga gurang, sabi nga ng mga matatanda, ang utikon tugang kang parabon, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Diyan ako nalilibong sa imo, diyan ako nalilito sa iyo. Kaya nagsurat ako sa imo, kaya nagsulat ako sa iyo.
bako na daita ka pigrerespeto. Hindi dahil hindi kita nirerespeto, kundi bilang sarong padi, kundi bilang isang pari. Gusto kong maghurup-hurup ka. Ano yung hurup-hurup? Gusto kong magnilay-nilay ka. Asin sa indong nakabasa kay ni. Asin kayong mga nakabasa nito. Ang eleksyon na ini, importantihon. Ang eleksyon na to ay napaka-importante. Bako sana para sa tuya, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga maabot, kundi sa mga darating. Buksan niya to ang mata at sinilingong kung ano ang nangyari. Buksan natin ang ating mata at tingnan kung ano ang nangyari sa tuya, sa atin. Kaining nakaaging 6 na taon, nitong mga nakalipas na 6 na taon, ako mismo willing to let Digong lead. Ako mismo, sa pagpuon niya, pero kang huminaloy, nung nagsisimula siya, pero nang tumagal, nahiling ta so tunay na kolor, nakita natin ang totoong kulay. Imbes inuton ang mga kasaradayan, imbes na unahin ang mga maliliit, so mga alipuris niya ang pigprotektahan. Dinawan baga. Di kong isa Catholic, hindi ninyo naturuan. At alam mo kung bakit galit sa inyo si President Digong? Is a victim of sexual abuse ng pari. Kaya nga, lagi niyang pinangalandakan yung altar, Altar. Ang titulo, no? The Altar Secrets. Huwag kang nagtuturo ng kung sino-sino, Padre Damaso. Kasi, sabi nga sa Bible, you are like a sepulcher, clean outside, but inside, full of dead men's bones. Yan ang description ninyo. Linait mo na bold star si Aya. Sabi sa Bible, Padre, ano ngayon sabi doon? Na, who, without sins, ano yun? Yung challenge in Jesus Christ? So, magagapon si Mary Magdalene. Kaya nga, yung kay he who is no sins pala. Cast the first stone. Ikaw yun. Dito mo? Ito kasing mga taong ito, mga kababayan, they're self-righteous. Ang akala nila sila matuwid. Just like the Pharisees, mga kababayan of all, these modern Pharisees, ganun ang tingin nila sa kanilang sarili. Kaya sa totoo niyan, itong mga taong ito, papunta sila lahat sa impyerno because mga self-righteous po sila. Sa totoo lang po, sa impyerno po mga kababayan, ang dami doon na palasimba. Napakarami. Mga damas, nandun. From generations of, damasos. Nandun po yun. Hindi na makapagmisa, kundi naghihiyawan sila. Gnashing with teeth. Kasi mga self-righteous. Yun ang, tingnan ninyo. Yun ang turo ng ating Panginoon. Yung walaan niyang kasalanan, unang dumampot. Hindi man ito, mga kababayan, these are fake people, mga kababayan. Sabi ko sa inyo. Buksan niya to ang mata at hilingon. Ako mismo willing to let Digong lead, sabi niya.
Kaya maot ko makaabot ini sa imo. Kaya gusto ko makaabot ito sa iyo. Asin sa gabos na kay manwa ko at sa lahat ng mga kababayan ko. Bakung kawat ang eleksyon, hindi laro itong eleksyon, na madaog ang madaog at matalo na matalo ang dapat matalo, manggana ang dapat manggana, manalo ang dapat manalo. Gabos kita daog, minagalang Padre James Gascon, Sarong Hisweta sa Ateneo, October 24, 2021. Iyan po, mga kababayan, yung sulat ng dali lang po. May post pa siya. October 4 yata yon. Dali lang. Para mabasa ko po sa inyo. Dali. Matindi po ito. Dali lang po naglo-loading lang, mga kababayan. Pagpasensya na ninyo. Ito siya, para makita niyo yung pagmumukha nitong kalbong Damaso. Yan ang pagmumukha niya. Okay. Sabi niya, 2 days ago yata ito, yung isa 4 days ago. Hindi ko talaga kinaya. I block her, referring to Aya Medel, because I cannot stomach her BBM campaign full of lies and stupidity. Bakit mo blinak? Paano makarating sa kanya yung message? Butit may nag-share sa kanya. Kaya nabasa yung Kaya nag-react si Aya Medel. Mamaya, basahin ko. I do not want to judge people's past. Anong I do not want to judge people's past? Ginudge mo na? I do not want to judge people's past like being Bold Star. But it boils down to values. I stand by my principle that our choices are a reflection of who we are. Kita ninyo kung makaas na ito. My true color speaks louder than words. Pink Wednesday for Lenny. Galit na galit siya kay Aya Medel kasi si Aya Medel, BBM. Ngayon, kung hindi ninyo kilala si Aya Medel, ito po siya, magandang babae. Yan po si Aya Medel, mahirap na bata. But nakaipon din sa pag-artista, kahit Bold Star po siya. At nang makaipon siya, nag-aral siya na mag-chef. Kasi hindi na uso yung bold. May kaya na siya ngayon. May restaurant siya, mga kababayan. Ang pangalan, Isias Resto Bar sa Tabaco po. Yan. Dinadayo ng mga tao kasi masarap din magluto si Aya. Yan po ang dating Bold Star na nilait-lait ni Damaso, mga kababayan. Ngayon, sumagot si Aya. Sabi rito ni Aya. Pwede niyong i-search yung kanya. Aya Medel. Aya Ritchie Medel ang kanyang tawag dito, Facebook account. Sabi niya, 12 hours ago, di pa matagal, kasi papunta siyang Manila. Sorry, Padre, nag-drive po ako kanina pa Manila. Kay riba aki ko na bunso, solo ako na nagda-drive, kaya di ako nakareply sa imo. Sorry, Padre. Nagda-drive ako kanina pa Manila, kasama yung anak ko na bunso. Nag-iisa ako na nagda-drive, kaya di ako nakapag-reply sa iyo. Padre, yes, it shows your true color. Nakaabot na po sa akin ang open letter mo.
I'm sorry if I became a bold star during late 90s. At po, child labor ako noon kasi 14 years old lang ako. Gumagapang ang ina ko, teacher, ang nanay ko, napahiya ko dahil nag-bold star ako. Opo, isinumpa ako ng nanay ko. Di niya kinaya, ayaw niyang mag-work ako. Ako ang lumayas dahil ayaw ko na sa buhay naming sobrang hampas lupa kami. Kung hindi lang kami pinalaya sa farm, hindi kami maghihirap kasi maraming pananim. Maraming pananim lolo ko, kaso namatay lolo ko, grade 3, na wala lahat. Grade 3 pa lang siya. Opo, napahiya ko Tabaco Albay, Tabaco City. Dahil nag-bold star napahiya ko Tabaco Albay dahil nag-bold star. Dahil mutya ng tabako, first runner-up ako. At natanggalan ako ng crown dahil mali ginawa ko. Pero padre, kasalanan ko bang gusto kong iahon ang pamilya ko? Kapatid ko na pariwara sa kalsada, naging basagolero, pero dahil sa perang kinita ko, nabago ko ang buhay niya. Dahil sa pagbo-bold star ko, mula pa ng Typhoon Riming to Typhoon Rolly, Ulysses, pati pandemic, ultimong kapiranggot na pera, pinamahagi ko pa. Opo, naging bold star ako, pero pinagpaguran din yan. Ako sa pag-arte, hinawakan ng mahuhusay na direktor na kasali sa mga bigating teleserye. Opo, naghubad ako sa pelikula, pero never akong nag-porn movie. Nang matapos ko pag-aralin mga kapatid ko, opo, bumalik ako sa school. Nag-aral ako habang grade 1 anak ko na panganay. Hindi ko kinakahiya, pinanggalingan ko kasi yes, I've been to hell, yet God is good. He kept me safe and blessed me so much. Huwag mo po akong husgahan dahil lang sa hindi ako nakaping. Nanggagalaiti po si Padre Damaso, itong si ang pangalan nito? James Oy Gascon. Kasi, Lenny siya, Marcos naman itong si Aya. Amigo sa inyo. Padre, masakit po kasi mataas masyado respeto ko sa mga pari. Maraming mababait na pari akong nakilala at nakaping sila, pero ni minsan, hindi nila ako nilatigo ng dahil sa nakaraan. You know, what po God is really good. He did bless me so much. This is my last post about this kasi open letter and I must answer you back po. Gumagalang Aya Medel. PS. BBM is my president. Mag-sirko-sirko nito yung Damasong paring isuitang ito. Kahit nilait mo, lalo na naging BBM tuloy. Taga Tabaco City, Albay, Bicolana. BBM for president. At yung pinaghubaran ko, malinis na nagtatrabaho mga staff ko. 50 na umaasa ng kanilang pang-araw-araw. May empleyado na siya, mga kababayan, kasi may restaurant siya. Yun ang naipundar niya sa paghuhubad. Kita ninyo. Ang umaasa sa kanyang mga empleyado, 50. Panggastos sa pag-aaral ng mga anak nila at kapatid. By the way, may mga working students po ako na nagtatrabaho
sa ICIA yatang basa nito. Mapag-aral lang ang sarili nila. Nakalaki po ang award ni Ma'am BP Leni sa akin. Parangal sa pinaghirapan ko. Hindi ko yan hingi. I am honored who I am. Hindi ko yan hingi. I am honored. Who am I to refuse? Pangalawang pangulo yan ng aking mahal na bansa. Again, I'm sorry kung nasaktan ko kayo dahil sa choice ko. Kita ninyo. Mas mabuti pa yung ugali ni Aya kaysa doon sa pari. Nagpakumbaba pa. Nilait na. Nagpakumbaba pa. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, napakalinaw, Padre Damaso, ang sinabi sa Bible. Ngayon, mga kuya, yung verse sa Bible, yung exact, yung casting ng stone. Ang walang he who is without sins first cast the stone. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, Padre, kayo ba ay walang kasalanan? Kasalanan man lang nagawa? Baka nga pag nasa kwarto ka, yun ang kwento sa akin ng mga kaibigan kong dating seminarista. 7. Pag nasa kwarto ka, kasama mo yung mga sakristan mo, iwan ko lang. John chapter 8, verse 7. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, sabi ng ating Panginoon, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Yung walang kasalanan. Ano nangyari? Wala ni isa, mga kababayan. Wala ni isa. Pero itong si Aya, mga kababayan, binigyan pala ng pagkilala ni BP Leni. Hindi ko man na niya iningi. Pero bakit, despite the honor that given by BP Leni to Aya, hindi pa rin siya BP Leni for president? Hindi pa din siya mag-pink. Anong ibig sabihin nun? Yun, mga kababayan, ang sabi ko sa inyo, matindi na sabi ni Aya Midel, how can you read my reply to your open letter, Father Gascon? Anyway, I forgive you. I forgive you po. Now vote for Ma'am BP Leni and I will vote for BBM. Let us all have peaceful life. Bumoto ka niya kay Leni, pero ako niya BBM. So palpal si Padre Damaso. Sabi ni Maribeth Bitsara, alam niyo kung sino ito si Maribeth Bitsara? Yung kapatid ni Al Francis Bitsara, yung siguro kilala din ninyo kasi yung si Vilma Santos may programa pa sa television. Ano nga yung
programa ni Vilma Santos po sa telebisyon. Yung sumasayaw-sayaw siya. O ito yung head ng group, dance group. Head ng dance group ni Vilma Santos, si Mari Bitbit Sara. Sabi niya, we have all the right to choose who we want to be, what we believe in. Bakit ikaw? May nag-question ba sa'yo? Bakit pink ka? Naba si Padre Damaso. Bakit ganon, Father? Kakahiya kasi po. Kayo dapat ang nagpipreach ng not to judge anyone. Kaya po, mga kababayan ngayon, yung mga palasimba, sabi ko, get out of her, my people. Sa iyan po ang exhortation ng Bible sa inyo, ng mga Catholics. So that you will not be partakers of her sins and of the plagues that will be upon her. Madadamay kayo pag hindi kayo umalis. Bakit po? Alam na ninyo. Nakuha ninyo yung kwento just 2 weeks ago, yung sa Fransya. Kung ilan ba yun? 200 yata yun ng mga bata, yung sexually abused ng mga Damaso. Sabi ko sa inyo, these people are like sepulchre, clean outside. Makita ninyo, napakadisinti yung itsura nila. But inside, full of dead men's bones. Kakaya po kasi kayo, dapat kayo yung nagpa-preach, not to judge anyone. O mga Catholics ito po, King mga kilala ko sila. These are Catholic, faithful. Tingnan niyo naging reaksyon. Kayo po pinaniniwalaan ng mga tao pag nagsimba. Nakakawalang respeto sa part ninyo, husgahan ang mahirap sa buhay. Hindi naman po kayo nakatulong sa mga naghihirap. Bindislon lang ang nabibigay niyo. Pagtutulong sila, hihingi sa mga members. Hindi ko sa inyo. Audio not good? Bakit hindi good daw yung Yung dito po, hindi ba maganda yung sabi rito, nabibigyan nyo ba ng hanap buhay pagkain? Wala, as in. Father, I think you have to apologize to Aya for mentioning the bold word. You owe her an apology. Sabi ni Maribeth. Sabi ni Aya, I'm proud of you. Thank you. Mahirap lumaban sa buhay pero kinakaya. Binago ko buhay ko para sa mga anak ko. Hindi kriminal maging artista at nakagawa ng sexy movies. Pero alam mo yan, ma'am, work lang yan natin. Sabi ni Chibar Maximilian Pilones, ipahubad ang abito ng pari na yan. Bastos na yan. Bakit mo sasaklawan ang free will ng iba? Magdasal ka man ng 10,000 Hail Mary at Our Father. Isama mo na lahat ng mysteries na sa Rosario, pati mystery ng Bermuda Triangle. At mystery ng pyramid. Wala ka karapatan saklawan ang ibang tao, pari ka pa din. And that does not make you any different from us. Hindi naman mabango ang na parang Glade air freshener. Kung makasita kayo sa mga hindi ninyo kapanalig, ayos lang diktador ka din na pari kung ganyan.
Kita ninyo mga kababayan, ang naging risbak ng mga tao. Sabi ni, grabe naman yan, sabi ni Maribeth. Di ko matake, napaka-hipokrito nila. Patawarin sila ng Panginoon. Only the Lord can judge us. Sino siya? Padre, ay may tumatawag. Dali lang. Hello, baby ko. Ginagamit yung telepono? Paano yun? Balik. Tumawag yung anak ko kasi. Sabi ni Aya Midel, I'm sorry po sa mga nasaktan ko sa pag-support ko, pero sa mga kakilala ko na ginagalang ang choice ko, salamatonon sa Indo at dainindo ako nahusgahan, salamatonon, pagpadaba sa ko, yuman ang pagpadaba ko sa inyo. Let us all vote according to our choice. Mapa BBM, Lenny, Lacson, Isko, Manny, or Rastaman. Sinong Rastaman? Sinong Rastaman? May nuisance na customer lang parang. Manny o Rastaman, stop bashing the individual. Ang tutukan niyang mga tatakbo, pakinggan plataforma, and let us all unite. To Padre, I'm sorry po, at nasagot din kita sa social media dahil you put it open letter. Now, let us seal it with love. Mas kwalipikado pang maging mas kwalipikado pang maging religious itong si Aya Midel. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Tumawag siya, So, yun po, mga kababayan, ang gusto nating ipaabot po sa inyo. Bakit po ito nangyayari? Panic mo, sabi ko kanina, it is because panic mode na po sila. Kahit saan pumunta sila, including member of the, yung mga Catholic, ano ang tawag doon? Organizations. May mga sumama nga, nag-post sa social media, mga kababayan. Sumama sa ano ang tawag doon? Sa caravan ni Lomi. Iwan ko kung saan lugar yon. Nagpa-picture. Siya yata yung, basta kasama niya doon, di man yata yung driver ng van o yung ng truck. Pa-picture siya gano'n. Baka pa-picture ng gano'n. Trabaho lang niya ito. Sumakay doon sa van, mga kababayan, nang kasama sa motorcade ni Lomi. Oy, Lomi, infiltrated ka. And because of that, mga kababayan, hindi na mapakali. Lalo pa itong tandem, the possible tandem po. Pinanood ko yung live ni Katonying. Sabi ni Katonying, bigla kasi nag-pop up sa timeline ko si Katonying. Sabi ni Katonying, mga kababayan, the possible tandem of, wala niya. Kung mangyari yon, solid north, south, center. Baka niya ngayon, may mga kandidato na niya na naiihi sa salawal. Ako tingin ko nga, baka si Kiko naihi na.
kumandidato si Sara, si Inday Sara, kahit ayaw ko sa kanya, maraming mga sumusupport sa kanya. Tapos na po. Anyway, ako, okay lang sa akin. Halimbawa, maging vice siya. Yung vice naman po, spare tire. Di ba? Hindi man siya makagalaw. Spare lang siya. Hindi na ako, ano. Pero you cannot expect from me that I will campaign or I will... Hindi na lang ako kikibo. Bahala kayo. Kasi, hindi ko man pwedeng... Okay man daw yung audio. Hindi man pwede ako mag-compromise po. Kasi tumandem siya. Tapos... kayong mga dilaw po na mga pari, madre, you just campaign. I-campaign ninyo. Okay. Hindi na. I-campaign ninyo. Gusto ninyong kandidato sila. I-campaign ninyo. That is your right. And you are a voter as well. Kaya lang, wag naman ganito. This is foul. Ayaw ninyo sa sinasabing diktador and you are dictating to people. In fact, ang totoo niyan, kayo talaga ang diktador. Kayo mga dilawan, mga diktador kayo. Yung sinasabi ninyong democracy, crazy. The truth is, the last dictator, mga kababayan, is being pushed. The Antichrist, ang nasa likod kayo. There's no democracy in you. The Roman Empire, there's no democracy. And this is a reviving Roman Empire. In all this Damaso, mga kababayan, are just, minions of the reviving Roman Empire. Dapat magising po kayo. And now, ang Diyos nagtatrabaho. Yung masasama ninyong ugali, yun, na-expose tuloy. Your true color. Tama yun si Aya. Pati si Maribeth Bitsara. Na-shock. These are all Catholics, mga kababayan. Faithful. Si Maribeth, mga Katoliko yan. Yung gobyerno na, lahat sila. Because of what you did, Padre Damaso, bad shot sa inyo, yung mga Catholic faithful. Kasi, pinapakita na ninyo yung totoong kulay ninyo, sa totoo lang. Ang nagsabi mismo, yung mga kaibigan at tagahanga rin noon. Lahat po tayo makasalanan, you and me. No one is righteous. Kayo po, ang hilig ninyo na i-promote yung sarili ninyo as if wala kayong sala. Malinis kayo. No one is righteous, sabi sa Word of God. No, not even one. Not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya nga sabi doon sa Bible, ang sino man anya sa inyo na walang kasalanan, unang kumuha ng bato at ibato sa babaeng ito. Na sa tingin ninyo, tulad ni Aya Medel, mababang uri ng babae, prostitute. Tinawag niyo bold star, short of saying a prostitute. Pero si Jesus Christ nagsabi, sino man sa inyo ang walang kasalanan, unang kumuha ng bato, ibato rito. Walang. Because you people are self-righteous. Just like the Pharisees of old. Kaya yung mga Pariseo ng panahon, lahat yun nasa impyerno ngayon. The same with you, people, Damaso. Yun kasi ang tinuturo sa inyo eh. In all these teachings, false, sabi sa Word of God. Ngayon, hindi man ninyo, yung gusto lang ninyong kunin sa Bible, yun lang. Ang gusto ninyong paniwalaan, basahin, yun lang. You are the Laodicean church described in Revelation.
Sabi ng ating Panginoon, you will be spit out. Tama? Ngayon, mga kababayan, punta na tayo dito sa, I think that's enough. The reason of that, mga kababayan, landslide paano si, si BBM? Oo, kanina, yun sa balita, asa na yun? Bongbong. Landslide. Tingnan mo nga, kuya, nandun sa kabila, nasa baba yon. Ay, ito yata. Oh. Wala pa man dyan. Send mo pa lang yata. Ayun sa baba. Sa baba nun. Yan. Basahin ko po sa inyo. Nanguna si Bongbong Marcos sa Publicos Asia Presidential Survey 49.9%, 49.3% nakuha po ni Bongbong. Si Ping Lawan, 21.3%. Sunod po si Yorme, 8.8%. Tapos, ang sumunod, undecided. (8.6%) Si Ping Lacson, 2.9%. Si Pacman, 2.8%. Others, 2.1%. Yan ko kung sino itong others. Si Bato, 1.9%. Tapos, sino? Si Abila. May isa pa palang kandidatong reserve. Si Abila, 0.6%. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. And because of this, series of surveys, lalo na po yung street survey, talagang makikita mo kung sino yung gusto ng tao. In all areas, mga kababayan, laging landslide po si BBM. Kaya nga po, sabi ko, suggestion ko, isama ninyo si Sara. Kasi si Sara, possibly, mga kababayan, ang nasa isip niya is to run for president. Yun ang kampanya ng mga kasama niya, Run Sara Run. Kaya lagi kong sinasabi doon, Run Sara Run, kasi yun man talaga yung gusto ng mga kasama niya. At pati si Sara. Only that, mga kababayan, ulitin ko, analysis ko po, tinitingnan ni Sara kung hindi sila mapapahiya. O di ba? Kaya pa ba niyang bawiin itong nangyayaring support? O maka-slice siya ng support from the Marcos loyalists? Yung makikita natin po, yung mga Marcos loyalists, they will go for Marcos. Only. For BBM only. Sabi nga ng mga nakikita kong mga reactions kahit sa platform, kung mandidato man si Sara, BBM lang yung iboboto nila. Si Sara, walaan niya kaming bagay kay Sara. Yung iba naman, makikita natin, ayos niya yan. BBM Sara, sa kalam. Ano nga yung sa kalam? Malakas. Di ba? Kaya po, hindi mapakali yung mga Ping sa pangunguna po ni Damaso. Wala niya eh. Bakit gano'n lang ang tawag doon? Takidit? Bakit gano'n na lang katindi? Ang takot, mga kababayan, ni Damaso na umupo si BBM. The reason for that po, the Marcos Gold, the wealth of Marcos.
Huwag na tayo yung mga sinasabi nilang, yung abuses martial. Front lang po yon. The issue on martial law, killings, murder, abuses, all of this are created issues, mga kababayan. Gawa-gawa nila. Nabasa ko po yung intelligence report, mga kababayan. Gawa-gawa nila. It is their front. Siniraan si Marcos. Ginawa nilang magnanakaw sa buong mundo. Kaya paulit-ulit yung propaganda nila po. Para po, yung kanilang, baliktad po sabi ni Imelda, kami ang pinagnakawan. Yung Marcos Gold, the wealth of Marcos na nasa kontrol nila ngayon, hindi pa kinabangan ng mga mamamayang Filipino. Sabi ni Mrs. Marcos, this is not for us only, Filipinos. This is for all humanity, the whole world. Ayaw maniwala ng mga tao. Kaya si Damaso po, hindi ko sinabing itong Damaso rito ay alam nila lahat. The nuns and priests na nasa baba, they're just, so brainwashed to do the task, to do the mission. Hindi man nila alam. Sila rin po deceived. Pinaiikot sila ng mga nakakaalam na leaders nila, the Vatican, archbishops, yun. Pinaiikot lang sila. They're so brainwashed. Ito anya yun. Siyempre, kung ano yung naisaksak sa utak nila, yun na yung pinaniniwalaan nila. At hindi alam nila, ginagamit lang sila to attack the Marcoses para yung gold and gold. Hindi pa kinabangan po natin na mamamayang Filipino. The last will of Apo Lakay. Kaya pag nagpadala kayo rito sa mga propaganda nila, talo. Talo ang mga Filipino. Kaya huwag kayong pabibrainwash dito. Huwag kayong maniniwala sa kasinungalingan nila. Ang akala ninyo, that Damaso accusing ko na sinungaling si Marcos. Tapos dinamay pa si Aya Medel kasi supporting BBM. Baliktad po ang totoo, sila po ang sinungaling. Yung sinasabi niyang pathological, hindi lang pato, pati baboy, kabayo, manok, aso. Hindi lang pathological. Di ba yung pathological? Pato yun. Tingin nila po kasi, wala na niya, pag hindi tayo gumalaw dito. Kaya nga po, sabi ko, kay Bongbong Marcos, kung mapanood niya ito, pag-aralan po ninyong maigi, yung PPCRB, pagtutulungan ka noon. Imbes na watchdog, bantay sa lakay. Ngayon, mga kababayan, ito yung pathological liar na sinasabi ni Damaso. Look, sabi ni Dumaguete News, look contrary to the claim made by Vice President Maria Leonor Leni Robredo supporters that 200 vehicles participated in their motorcade on Saturday, October 16, 2021, the Cebu City Emergency Operations Center, EOC, and the Cebu Transportation Office said only 20. 20 lang. Only 20 vehicles
join the caravan. Ano yun? Lahat ng vehicles po na nasa traffic, binilang nila. Sa Naga, Kamsur po, buong Bicol, sabi ni Maria, 4,000 daw. Binilang na lahat, siguro pati yung nasa parking area, binilang na ni Maria. The EOC, Emergency Center, allows only 20 vehicles during a caravan, said City Councilor Joel Garganera, Executive EOC's Deputy Chief Implementer. Cebu Forleni, Lead Convener, Magdalena Lepitin said 200 vehicles joined the caravan. Ito yung pathological liar. Padre, yung sinusupport mo, ang totoong pathological liar. Naintindihan mo? Ayun. Yan tuloy, oh. Galit sa'yo, pati yung kapatid ng gobernador. Nawala yung respeto sa'yo. Hindi naman niwala sa preaching mo? Sila yan nag-preach sa'yo ngayon. May sermon ka galing sa mga tao dito sa Albay. Walang yaka kasi. Lieutenant Colonel Wilbert Parilla of the Cebu City Police Office said it only seemed that several vehicles joined the caravan because there were drivers who inserted. Normal yon sa caravan po. Siyempre, yung mga dating yung flow of traffic doon, may mga lakad yung mga tao, lalabas, etc. Sisingit yon. Binilang nila. Kasama daw nila. Nangyayari na mga taong ito. Piki talaga. Pati caravan po, piki. Doon sa Naga po, o sa Kamsur, manikin yung kumakaway-kaway. Wala mang kamay. Manikin. Niya guys, inserted their private vehicles in the caravan, thus resulting in a long convoy. Parilla said, they will put numbers on 20 vehicles that will participate in future political caravans. Booking kayo. You see, mga kababayan, ngayon, may lumabas na mga balita, pinost po sa na namigay ng 100 yung si Lomi. Tapos, siyempre, nag-deny si Lomi. Robredo Camp denies giving away 100 during caravan, says it's fake news. Robredo's spokesperson Gutierrez said that they have been receiving photos and reports of alleged caravan kit given away during the motorcade. The kit supposedly contains 100 peso bill, a snack bar, campaign stickers, pink face mask, and a letter encouraging the recipient to vote for Robredo. Illegal campaigning na po. Of course, hindi naman ninyo po aaminin. Pero maniwala kami sa kwento ninyo? Hindi. Bakit? That is normal. That is being done by all political parties. Bakit ko alam? I've been with politics. Kasama ko. Ang kampanya kami, pagkatapos biglang, sabi ng ko namin, yung kandidato, yung asawa ng kandidato ng mayor, naririnig ko ang pag-uusap-usap, pupuntaan niya dito si senatorial candidate ganito. Tumawagan niya, sir. O bakit niya? Kung pwede daw niya magpadala tayo ng tawag dito, mga tao na sasalubong man lang sa kanya at magkakaway-kaway. Ganon po ino-organize.
Sa usan niya dyan sa ano yan, nagpadala ng budget. May kunti man anyang budget dito para sa gasolina. O sige, magkano yan? O dagdagan ko na lang, kulang yan. Siyempre yung mga taong magpa-participate, mapipirwisyo natin. So, ang gagawin natin, puntahan mo yung... May runner po yan. Kala ninyo yung crowd basta nang pumupunta doon para magkaway-kaway tapos susuot ng t-shirt. Hindi po. It is being organized and it is budgeted and it is normal to political parties. All political parties. Kaya wag na kayong magsinungaling. Aminin na lang ninyo. Nakita niyo si Pacman? Sinalubong doon sa pag-file. Kala ninyo walang lagayon? May lagayon. Pupunta doon yung crowd at magsisigaw-sigaw ng Manny Pacquiao, Manny Pacquiao. Hindi po. Hinakot yun. At si Manny po, namimigay, lantaran, 1,000. 1,000. Ito 100. Pupunta yun, walang snack. Walang pupunta po. Gagastos. Yung mga tao sa barangay, papupuntahin mong sentro. Usual ang ginagawa niyan, mga kababayan. Yung leader sa city, tulad ng partido, may runner. Pupuntahan yung punong barangay, kung hindi punong barangay, kung sinong leader nila, kagawad sa barangay. Kagawad, kapitan, padala ka ng 20 people galing sa barangay mo. Paano naman niya, Mayor? Hindi ko man pwedeng papuntahin doon wala man lang pamasahe. May budget sila, 100 pesos bawat isa at libre kain. Okay. Wag kami. Sino pupunta sa mga motorcade ninyo, caravan ninyo? Yung sa Cavite na nagsisigaw-sigaw, marami niya kami, ito. Ang dami na niya. Ang daming lagay. Yun ang madami doon. Magsisigaw-sigaw yon. Ginawa mo naman kaming tulad mo. Tama po? Ayos na po? Paos ako masyado kang... Hindi ko mapigil kasi magsalita ng malakas po, mga kababayan. Kaya ganon, laging napapaos tayo. Anyway, yung iba, bukas naman po. Yun lang. Tingnan natin kung ano yung mga development sa politika. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po. God bless everyone.